Magkakaiba reaksyon ng mga senador sa listahang isinumite ni Rehab Czar Panfilo Lacson na umano'y Napoles list. Sa mahigit na 4 na listahang lumabas, tanging ang hawak na listahan lamang ni Justice Secretary Laila De Lima ang pirmado ni Janet Lim Napoles. Ang buong ulat mula kay Sam Ramirez. Imbis na mabigyang linaw, mas lalo pang gumulo. Yan ang posisyon ng ilang senador sa paglabas ng isang draft unsigned affidavit ni Janet Lim Napoles, tinaguri ang Pork Barrel Queen. Kasamang isinumite ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee ang isang listahan ng mga mambabatas at iba pang opisyalis ng pamahalaan na umano'y nakipagtransaksyon kay Janet Lim Napoles. Hindi naman namin kilala si Mrs. Napoles, hindi naman kami nag-transact kay Mrs. Napoles, hindi kami nag-transact sa kanyang NGOs. Parang lumalabas, ito yata yung listahan yung mga perceived political opponents sa 2016. Hindi ito search for truth. Sana yung interest natin dyan sa mga lista-lista, medyo mabana kasi napaka-unreliable po ng mga listahan na lumalabas. Una sa lahat, hindi permado, hindi mo alam anong source niyan. Sa file ni Ben Hurloy, ang nakasulat daw doon, 30M letter to Alcala. And that's the letter precisely dated October 2012 na sila rin ang nag-forge. So, masasali ka sa listahan nila dahil nag-forge sila ng letter sa pangalan mo. I mean, what kind of list is that? Lahat ito ay haka-haka, lahat ito ay pampagulo kung hindi siya pupunta dito at diretso magsalita. No? That's why sinasabi ko nga, tawa ng tawa si Ms. Napoles ngayon kasi nagagamit niya yung mga institusyon, yung mga secretaries at pati Senado para guluhin. No? And binabantayan to ng ibang mga mastermind, ng ibang mga corrupt kung paano gawin to. Kahit si Attorney Levito Baligot, abogado ng ibang pork barrel scam whistleblowers, sinabing puno ng kasinungalingan ang listahan na ibinigay ni Napoles kay Lacson. Ang plano lamang nila ay guluhin yung proseso. Walang normal na tao ang magbibigay ng 5 listahan sa tao na iba-iba ang nilalaman nito. Lumalabas na may mahigit 4 na listahan. Kabilang dito ang hawak ni Lacson na isinumite at isinapubliko ng Blue Ribbon Committee. Pangalawa ang hawak ni Justice Secretary Laila De Lima. Sumunod ang tinaguriang Louis List na isinapubliko ng isang pahayagan gamit ang mga files at dokumento na umano'y mula sa hard drive ni Ben Hurloy. Panghuli ang listahan na hawak ni Sandra Cam na ibinigay sa kanya ng isang Napoles Group insider. Sa mahigit 4 na listahan, ang Napoles list at affidavit na hawak lamang ni Justice Secretary Laila De Lima ang pirmado. Panukala naman ng ilang senador, ipagpatuloy na ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa nasabing scam at imbitahan sila Napoles, Ben Hurloy at iba pang may hawak ng listahan. Panukala naman ni Cayetano na payagang tanungin ng mga testigo ang mga senador. Tuloy na lang yung Blue Ribbon Committee hearings and we have to rectify the image of the Senate. And wala na tayong choice, ibigay natin sa tao, ipatawag lahat ng involved, including Senator Lacson, including Secretary Lacson, including Ms. Napoles, including Jimmy Napoles, including Ben Hurloy, dalin lahat ng dokumento. But the difference is in this committee, I'm asking in this hearing, hinihingi ko sa chairman, palitan yung rules. Pwedeng i-cross-examine ng witness ang senador. Magpapatawag naman ng isang caucus o meeting si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Tofisto Ginggona III kapag natanggap na nila ang mga dokumentong hawak ni De Lima. Ito'y upang konsultahin ang ibang miyembro ng kanyang komite hinggil sa mga susunod na hakbang. Binigyan ni Ginggona ng hanggang 15 ng Mayo si De Lima para isumite ang mga dokumentong hawak niya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.